Mula sa kalan, dumiretso sa apoy. Minsan, sa ating pagtakas mula sa isang napakasagwang kapalaran, aba, higit na malupit pa pala ang sitwasyon na ating babagsakan. Pero ano na lang ang gagawin mo? Maghihintay na lang at tutunganga ka na lang. Paano kung wala na palang dumating? Dahil wala namang kasiguraduhan sa buhay, kailangan mong kumilos at kumilos pa rin. Maialis lamang ang sarili mula sa kinaroroonan na patuloy kang pinahihirapan. Ang kamay, halimbawa, ang kamay na nakahawak sa mainit na bakal ay hindi na mag-iisip pa. Ang paa na nakaapak ng pako at bubog ay hindi na magtatagal pa ng isang segundo. Sa ating kwento sa unang Martes ng Pebrero, mga kapatid, isang dalaga ang sinubukang takasan ng ang isang bahay na hindi matatawag na tahanan. Dahil ang trato sa kanya ng mga tao doon ay hindi kaanak, kundi isang alipin, isang utusan. Pero ang hindi niya alam ay mas malubha pa pala ang kanyang mapupuntahan. Pero kung magkakaroon ba ng pagtutubos, kung magkakaroon ba ng pagtutuos, at kung may pag-asa pa bang matagpuan niya ang pahinga at ligaya. Mga kapatid, simulan na po natin ngayong Martes ang kwentong sinulat ni Didit Tanhuaqueo Marasigan na pinamagatang Kadena ng Kapalaran.